Isinusulong ngayon sa Kamara ang malaking pagbabago sa wage system ng bansa. Inatasan ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang agarang pagtatalakay sa panukalang National Minimum Wage Act na magtatakda ng iisang minimum wage sa buong bansa at mag-a-abolish sa mga regional wage boards. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Yayakapin ko ang sakripisyong ito nang maibsan ang mas mabigat na sakripisyong kinakaharap ng ating mga kababayan. Iniutos ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang fast-tracking ng panukalang batas na magtatatag ng isang national minimum wage at magwawakas sa sistema ng regional tripartite wages and productivity boards. Pinagsama-sama sa isang substitute bill ang ilang panukala na layong amyendahan ang labor code at baguhin ang kasalukuyang sistema ng pagtakda ng sahod. Noong Pebrero 24, nagpulong si D at mga principal author at leader ng malalaking labor groups upang plantsahin ang balangkas ng reforma. Matapos ang pulong, iniutos ni D na isama sa plenary agenda sa susunod na linggo ang consolidated bill na target maipasa bago ang Labor Day sa Mayo 1. Sa ilalim ng panukala, ililipat sa National Wages and Productivity Commission mula sa Regional Wage Board ang kapangyarihan sa pagtatakda ng sahod. Ang unang national minimum wage ay itatakda na hindi bababa sa kasalukuyang rate sa National Capital Region na nasa 695 pesos kada araw para sa non-agriculture workers at 658 pesos naman para sa agriculture at maliliit na establishmento. Magkakaroon din ng 3 taon na transition period kung saan unti-unting ia-align ang mga regional wage rates sa national rate. 30% ng wage gap sa unang taon, 35% sa ikalawa at ang natitirang bahagi sa ikatlong taon. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, makasaysayan ang direktiba ng Speaker. Kaya kay Speaker Bogie, Boss, maraming salamat po sa pagtugon sa napakatagal ng karaingan, hiling at pinaglalaban ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kinakailangan pa rin natin na kumbinsihin ang mga congressman na bumoto pabor dito sa panukalang batas natin na Kung maipapasa ito bago ang session break, magiging makabuluhang regalo umano ito sa mga manggagawa sa Labor Day. Ako, si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.